What's up? Welcome back sa ating episode 47. You are listening again and watching sa aming Lilac Lounge, the podcast. For today's episode, we will talk about Momo. Sa mga kaibigan natin Katoliko, meron din silang tinatawag na undas. Kumbaga yun yung, ano nga yun, Nay? All Souls All Day, Saints ano? Day. So, All Saints pagka-commemorate dun Day sa mga The namayapa 1st nating of ano, na mayapa. November, All namatay Saints sa buhay. Day. Then yung Oo. November 2, in All Souls Day. Yeah. All Souls Day. Okay. But anyway, ang gusto lang naman nating ikwento, yung mga naranasan natin regarding dun sa mga nasa ibang dimensyon. Ako mismo, wala man akong third eye, pero yung mga tao sa paligid ko, yung mga nakasama ko, talaga namang ramdam na ramdam nila. Kayo ba mga kapatid, hindi man sa inyo or sa inyo man, meron na ba kayong naramdaman, na experience na, alam mo yun, nasa ibang dimensyon, kaluluwa, multo, ibang mga kung ano nung nilikha. Kasi yung sa akin, puro mga kwento yun eh. Yung mga nakulam, ayan, yan. Pero yung nakulam, first hand info talaga yung sa akin, yung nakita ko. Sa inyo ba, ano yung pinaka natatandaan nyo na kwento nyo or kung experience man, mapa, ospital, eskwelahan, bahay, o kung saan man lugar, ano yung natatandaan ninyo na may experience kayo ng nasa ibang mundo or mga espiritu, mga engkanto, yan. Ako sa bahay. Yung bahay namin dati sa Justinville, meron talagang nakatira doon. Lagi siyang nasa hagdan. Itim lang siya. Wala naman ako nakikitang ano, pero black lang. Oh, Lagi siyang ikaw nakaupo ba sa nakakita hagdan. na? Ikaw mismo nakakita? Nung maliit ako, oo. Hindi naman siya nang aano, pero nandun lang siya, para siyang bantay, ganun. Lagi siyang nakaupo sa hagdan, dun sa packet ng hagdan namin. Ilan taon ka nun, Nay? Siguro mga 6, ganyan. Maliit pa ako. Maliit pa. Pero may wika ka Natatakot na ka? rin, no? Noon, No? oo. Hindi naman siya actually, kasi mismong mga kaming pamilya na ano nararamdaman, nakikita, ganyan. Hindi naman actually direktang yung sabi mong lagi siyang nag-aano. Pero nandun siya. Hindi siya na nga, ano, nandun lang. Ganun lang. Hindi. Hmm. May, Bantay, may history yung daw ba? tinatawag Like, ko na bantay. ah, Kasi yung bahay, yun nga, parang merong ano talaga dun sa bahay. May bantay. Yun lang. Yun lang yung natatandaan ko nung maliit ako. Pero hindi naman siya ng aaway, ng aaway o ng nananakit, ganun. Meron talagang, kumbaga merong nakaupo, merong nakamasid, ganyan. Oo. Pero hindi pa rin siya hindi talaga siya okay pa rin, 'di ba? Siyempre, parang parang ano pa rin yun may eh. extra Nakakita, kang no? kasama. Sino ang nakakita na meron doon? Kaming lahat. Oh, Hmm. Visible, nagpaparamdam talaga sa inyo lahat. Kasi minsan, di ba, Mararamdaman parang, mo din talaga siya pag sa bahay. Hindi mo siya yung sabihin mong makikita kung ano itsura niya, yung ganun. Hindi eh. Para siyang laging nakaano lang sa tabi mo. Parang alam mong laging may katabi ka. nakaka-conscious nga yun. Oo. Hindi, tsaka siguro, Okay. nakakatagal kayo doon, di ba? Hindi ka natakot or ano? Hindi naman kasi siya nga Eh, ano. kasi, okay. Tapos yung puno doon, yun, na nandun din siya. Ang problema, nung time na umalis na kami, binenta na namin yung bahay. Yung nakabili, siya naman yung nagustuhan. Okay. Yung Buti may girl. ganun. So parang siya, lagi siyang isinasaktan pagka Oh, umaalis siya. Hindi naman actually sinasaktan, parang may nangyayari sa kanyang, siguro yun nga yun, parang ayaw siya paalisin o ayaw siyang ano. Kasi mismo napaka-possessive bumili naman ng yan. bahay na, ha? yeah. Napaka-possessive naman. Mismo bumili ng bahay namin, kinuwento sa amin na ganun yung nangyayari sa Mm. kanya. Sa office yun, dyan sa Pilipinas dati. Naririnig ko na rin yun sa mga security guard kasi kapag evening, syempre nag-roving sila, ganyan. Ako di ba noon dati palagi ako nag-overtime. Mm. Merong one time na inabot yata ako ng 12:00 ng hating gabi. Siguro nadidisturb na sila. Gusto na nila akong pauwiin nung Hmm. nakatera doon.
Doon ko naramdaman talaga as in, nanlaki yung ulo ko. Hindi ko alam, kinilabutan ako. Nag-ano sila, no? Nag-ano sa'yo? Talagang Baka nag... yumabang ka for a while. Baka yung ulo. Hindi. First time ko nakaramdam ng ganoon. So parang may something na nga. So ako, sa sarili ko, sinabi ko, sorry, pasensya na, tatapusin ako, malapit na ako matapos. Parang ganun lang yung sinabi ko, para ano. Pero takot na talaga ako, no? Kasi nanlamig ako eh. Tapos Mm. talagang, ewan ko, iba yung pakiramdam na Baka gusto bakit nila talaga yung wala na sarili ko. talagang tao doon, no? Kaya nga, Ay, baka naman kasi tinitibig ka nung time na yon. Hindi mo pakalak na ulo pag tinitibi. Hindi, ako kinikilabutan. Oo, di ba tataas ang balahibo mo yung pala, tayo ka na pala. Hindi, as in parang may dumaan sa akin na ayun, talaga. So, sinausap ko na lang talaga din sila. Sabi ko, pasensya na, uwi na rin ako. Tatapusin ko lang to talaga report ko. So, sabi ko sa loob-loob ko, wag silang magpapakita sa akin dahil hindi na ako papasok talaga sa office. Yun ang mahirap. Oo. Kasi sabi nung guard, ano sila, family. Isang pamilya sila. Wow, Hindi siya isa lang, oo. Hindi ko alam kung ano yun. Basta sa akin, hindi naman sila nagpakita. Pero naramdaman ko. Kasi pag Time gabi na, parang travel. time na nila yun, gusto nila tahimik na. Although tahimik lang naman ako nagtatrabaho, pero kasi Hindi bukas nga. yung ilaw. Baka yung time ng pagkamatay nila yun, nagpaparamdam sila. Hindi, siguro pinauwi na ako kasi nga gusto nila magpahinga na rin. Pag... Dahil bukas yung mga ilaw eh. Kasi, syempre, doon ako, ayoko na mapatay yung mga ilaw. So, parang gusto siguro na magpahinga na rin kasi gabi na. Kaya Hmm, pinauwi na ako. So, ayun. Pero, after noon, nag-OT pa rin naman ako, pero hindi na ganun ka, ano, yung late na talaga. late. O Oo. minsan, paakyatin ko yung guard. Mano, samahan mo Ayan ako ka. dito. Ganoon. Kasi nga, tama. ayoko mag-isa na after noon. Ako din meron sa office, pero ano lang, parang slight lang, na lagi namin naririnig dun sa part sa may accounting. Lagi may nagtatype. Oh. Lagi may nagtatype. Ganun lang. Every time. So ngayon, parang lahat alam na na may ganun. Ini-ignore na lang tuloy. Kasi Mm-mm. every time, talaga maririnig mo, puntahan mo, ay na naman, nagtatype na naman siya. May kinatapos na naman, mga ganon. Pupuntahan ng iba, maririnig din talaga. Hindi lang yung parang isa lang, laging meron. Mm-mm. Parang kay Ria, lahat nakikita nila. So ngayon, Mm-mm. doon din sa May amin. unfinished business siguro sila, no? Oo, sila. Tapos ngayon, maririnig namin nagtatype talaga. So gagawin namin, hayaan mo na nga lang kasi parang naging normal Sa na. walang ginagawa. Mm-mm. Normal na lang. Pero ang pinaka ko, college. College ako, dalawa At yung, school? hindi eh. Kasi 'di ba St. Paul, so may retreat kami bilang Mm. Catholic school. So nag-retreat kami that time. Yung retreat house ng St. Paul sa Laguna, parang kilala siya na laging meron nagpapakita. Ganun naman usually, 'di ba? Pag college ka at merong ganyan. Laging ang kwento, laging sa retreat house may mumu, may ganyan. So parang kami, handaan na ng tibay ng loob. Kasi laging may Mm-mm. kwento nga yung higher batch namin, ganun, na diyan sa meron yung nagpapakita, diyan ganyan, ganyan. So parang planado na, o dapat ganito tayo, dapat sama-sama tayo lagi, dapat dikit-dikit tayo, yung ganon. Mm-mm. Tapos isang gabi na patulog na kami. Hindi naniniwala, pero parang sige lang, pero takot din naman ako, yung ganon. Mm-mm. Kumbaga ini-ignore ko lang yung thought, kasi ayoko nga matakot eh, dahil takotin ako. Tapos Mm-mm. sabi ko, yung mga classmate ko, ang dami kasing room dun sa retreat house ng St. Paul. Merong isa doon na yung room na na-assign sa amin, malaki siya. Tapos ang dami, puro double, parang bunk beds. So ngayon, mga classmate kong mga takot, nagsiksikan lahat sa ilalim na tulog. So marami sila, tabi-tabi siksikan sa lahat sa ilalim. Yung parang helera na ganyan. Marami rin Mm-mm. sila sa ilalim. So sabi ko, ako, nung time na yon, noon ka lang, hindi ko, na-realize ko lang na nag-iisip ako ng kwento eh. Sabi ko, feeling ko noon pa man, claustrophobic na ako. Mm-mm. Kasi nung ko na-realize, sabi ko ayoko ng siksikan. Pero ano na lang, parang tapang-tapangan na lang. So ngayon, dalawa kaming natulog sa taas nung isang barkada ko. Sabi ko, sige, doon tayo sa taas matulog. Nung natutulog na kami, mga madaling araw, nagising ako. Tapos sumilip akong ganyan, yung isang classmate ko yung barkada ko na katabi ko. Sabi ko, dun sa tabi niya pa, sabi ko, ay lumipat siya sa taas, siguro nasikipan. Mm-mm. Tapos tulog ulit ako. Tapos kinabukasan, nagkukwentuhan yun, kasama yung
Sa na ganyan. Di ba yung ganyan-ganyan? Ito nga, sinisipa ako, ganyan. Sabi ko, wait lang. Ay, di ba lumipat ka sa taas? Wala, hindi ako lumilipat. Natatakot nga ako. Hindi ako Kasi makagalaw-galaw hindi dahil sa nakita mo. takot. So sabi ko, okay. So may Sino ano, yung lumipat? Nakita mo? may natulog. May nagpakita sa'yo. Iba. Meron. Oo. Oo. Kasi pag silip ko, merong nakahiga eh. Pero hindi, kumbaga naisip ko lang, siguro si ano to, yung ganon. Kasi siguro yung hugis, ganyan. Tapos nung na-realize ko lang ng morning na, ano pala, walang lumipat. Ibig sabihin, kami lang talaga yung natulog. Inisip ko na lang that time, at least hindi sa tabi ko. At least doon pa sa kabila. Yun sa yun. Tapos pangalawa, sa school mismo. Kasi syempre, ang St. Paul before, nung World War II ba yun? Wow. Oh. Kasi naging anuhan siya, kasi nga Del Madre, di ba? Naging anuhan Ah. siya, parang naging puta ng mga Mm-mm. sugatan, naggagamot sila, mga ganon. So marami daw namatay dun sa school that time. Hindi ko alam kung galing sa school yung spirit na napunta. Kasi merong napossess sa mga classmate namin. First encounter ko din na yung parang ako nakakita talaga. Kasi parang sa akin nakikita ko lang yan sa mga movie, yung mga ganon. Oo. Usually parang kwento-kwento na may naposes na ganito. Parang inisip ko kwentong sinihan, kwentong ganyan. Nung ko nakita, na totoo pala. Kasi siya talaga, iba talaga. Yung aura niya, iba Bose. talaga. Hindi siya normal. Pag tiningnan mo siya, kahit hindi siya possessed that time, parang dark yung aura niya. Ganun namin siya nakikita that time. Tapos Ibig may sabihin time, na possessed talaga siya. as in, kasi ano pa may time na napossess siya na may klase kami. Oo. Yun. Dinala namin sa chapel. Ang sinasabi daw yata nila, yung mga sisters, hindi naniniwala sa mga ganon. Mm-mm. Oo. So ngayon, ang hinila namin, yung chaplain namin, yung pare. Kasi syempre kami, kakapit kami dun sa mas may malakas na kapit na Mm-mm. pwede Oo. mag-bless or Siyempre. ganyan, yung ganon. Yung experience namin na pinapalibutan namin yung classmate namin sa gitna na napoposes. Alam mo yung Mm-mm. ganung itsura? Kinikilabutan ako. Ganun yung itsura namin. Pinapalibutan namin yung classmate namin na magkakahawak kami habang yung classmate namin doon, alam mong iba ang sinasabi niya talaga. Sabi ko, totoo pala talaga to. Iba yung Mm-mm. sinasabi niya, nakakaawa. Nakakaawa yung itsura niya, yung talagang iisipin mo na parang kakawa kasi yung katawan niya talaga, parang napapagod na Hirap. kasi nga Oo. dinadala siya Oo. ng ibang spirit. Mm-mm. As in, dinala na sa clinic kasi nga dahil syempre may effect yun sa physical ano niya, 'di ba? Sa Mm-mm. napangangatawanan niya. Ilang classmate namin ng nilipatan. Siguro ilang weeks na ongoing yun na laging merong ganon, laging may napoposes sa section namin. Yung isa yung pinakamatindi kasi siya yung parang tawag nila parang binabahayan. Kumbaga doon siya Ah. nakatira, lumilipat-lipat lang, parang ganon. Merong time na, ako kasi nung college, nagawa yung coastal that time. Ang biyahe ko noon, 4 hours bago ka makadating sa school. Yung isang naging barkada ko na taga Binakayan. Lagi kaming late. Di magkikita na lang kami. Tara, breakfast na lang tayo. Canteen. Mm-mm. Siguro nasa bus pa lang yata ako that time. Tinetext na ako, nasaan ka na? Nasaan ka na? Si yung main na napoposes. Sabi ka, harap, paano ko, ayoko, syempre, hindi ko naman pwedeng iwasan to dahil yung normal na tao na, yung hindi siya possess, paano ko iwasan? Di ba parang ayaw niya naman, pero natatakot na siya. Tapos Mhm. ang pagkakwento niya sa akin, nung kinuwento niya kung bakit gano'n siya katakot, na dapat daw, ba't wala pa ako. Nasa kantin, di syempre, siya ang nakita, classmate sila classmate din kami. So, pag nakita mo classmate, tatabihan mo, kasi kayo magkakilala eh. So, kayo yung Mm. ano. Ngayon biglang tumitig sa kanya. Doon daw Ay! tabahan. Yung titi niya daw, ganyan daw siya. Sabi niya, Mm. oh, nag-iisa lang ako dito. Pag morning sa canteen, hindi ganun karaming tao. Konti lang. Hmm. Oo. Sabi niya, malaking babae yung ano ko, yung barkada ko. Natakot pa siya ha. Sabi niya, tumitig daw ganyan. Tapos tiningnan daw siya sa mata. Doon daw siya talaga No. natakot, nanlamig siya. Sabi daw sa kanya, may contact lens ka, no? Pero grabe daw yung takot niya. After daw doon, Sino palang yun itatanong? ang sabi niya, nung medyo nahimasmasan siya, doon siya nagme-message sa akin na nasan ka na. Kasi baka mamaya next time, hindi na to, Iba na yung tanong. hindi na to yung fear ko. 'Di ba? Sabi niya gano'n. Umabot pa sa dinala namin yung classmate namin. Inilabas pa namin ng school. Dinala namin sa church malapit doon, sa Paco Church. Hindi ko alam. Basta parang malapit sa school. Kasi Para parang pabindisyonan, maraming ganon. pare. Oo, Oo. maraming pare. Exorcism. Mm.
Yun yung sabi namin na talagang, ay, totoo pala to. Nangyayari pala talaga na, kasi alam mo yung parang, yung itsura iba talaga, aura iba. Alam mong merong something sa kanya na dark. Papunta kaming Imus, gabi na, pagkatapos ng date na parang huling subject, ganyan. Palas Piñas siya. Dun sa Nagasaki. Wala pang island noon. Thailand. Oo. Sakto, madilim na. Parang 9 o'clock na yata kami nakauwi noon. Nakasakay kami sa Jeep. jeep. Nagkasabay kami ng tingin. Dun sa focus ng tingin namin, dun sa gitna, sa island Oh, na yun. May oh, nakaputi. As in, nakaputi lang. okay. Nakatagilid siya. Sa gitna lang siya, hindi naman siya Okay. gumagalaw. Pero hindi siya nakakalutang. Nakalutang. Yun. Kalutang. Tapos nagkatingin na kaming ganyan ni Ate Helen, sabay na sabay. Sabi niya, nakita mo yun? Gumanong kami pareho, sabay yung pagkakasabi ng nakita mo yun. Ayun, ibig sabihin talagang meron talaga dun sa lugar. Ah. Kasi Akala ko marami sabi dito niya, nakita mo nasasagasaan na. doon. Oo, di ba? Andun siya sa gitna, white na white lang siya na nakalutang, pero wala makikitang mukha. Kumaga, yung kita mo Akala ko na, sabi Parang ni hindi Helen, naman daw yata nagpapakita nga sila ng ito, mukha. yung makikita sa mga to. Ako yung ano, yung poses ni Dada na yan. Eh, hindi na ako lalayo. May muwang na rin ako, siguro high school yun, nung na-witness ko talaga. Isa sa lola ko, dito na sa Divisoria. Nung minsan siyang umuwi, nababalitaan na lang namin, may trangkaso. Di ba diyan mag-uumpisa trangkaso, susuka, ganyan, hindi makabangon. And then, nung lumao na, ilang araw na, iba na yung kinikilos. Kasi noon pa man sa lugar namin, lagi ko nang naririnig na, si ano, ganyan, ganoon. Hindi na sa amin bago. Pero yung makakita ka talaga ng mismong kamag-anak mo, kapitbahay mo pa, ang eksena kong nakita, kasi yun nga, napoposes na siya. Nung pinuntahan ko siya, pasintabi sa mga nakain, kinakain yung sarili niyang pupu. hmm, Oo, nung nakita ko, tapos, boses bata. hello. Kasi nagboses bata, ginawa siyang isip bata. May edad na siya nung time na yun. Gumagapang siya, nagko-crawl. Tapos nagbe-baby talk. Hindi niya boses talaga. Nasaan Tapos, lugar yun ay? Nasaan ka? sa Nasaan? Minisyon. Sa Kapit-bahay bahay. lang. Oo, sa Oo. lugar nyo lang. Kumbaga. Oo. Pinuntahan ko. Umakit ako kapit-bahay ko lang. Bibisitahin ko. Ayun nga. Nakita ko talaga na yan. Nagbe-baby talk siya. Tapos kumain siya ng ano niya. Ay, sabi ko wala na talaga. Iba na talaga kilos nito. Yun yung talagang nakita ko na yung kamag-anak naman namin na isa pa, malaking kamag-anak, marunong din naman yun ng ano. Ewan ko anong tawag doon. Yung mga albularong tinatawag. May alam, may mga bulong. Alam mo yung paa niya, eto yung sa paa, nilagyan lang ng palito. Tapos iniipit niya. Yung pala, ginagamot na niya, inaaway niya na yung espiritong sumasanib doon. Kasi nakita ko talaga namimilipit yung lola namin sa sobrang sakit, umiiyak. Parang, alam mo yung bata na nagpapalaho ng iyak na, wag po, wag po, wag po. Tapos kinakausap siya nung albularyo na parang hindi mo aalisan tong katawan na to? Bakit ka na andyan ganyan ganyan? So it turned out na yung palang nag-utos sa kanya na pumasok doon is naiinggit doon sa lola namin. Bottom line nun, nakita ko talaga na merong napoposes and at the same time may nagpapagaling na albularyo. Kasi nawala eh. Dahil lang sa palito ng posporo na inipit sa paa. Grabe yung power nung ganun, no? Hindi ko rin magets yung mga ganyan, yung palito lang. Lalo na yung di ba yung nagtatawas pag may sakit ka? Kung paano nila napapalabas sa patak-patak ng kandila. Hubog eh, may itsura na ano. Tapos nakaka-amaze. After nung gagaling ka agad, Hindi, nagganyan din, nagkandila din. Tapos di ba may bumagsak. sinasabi silang, ganito hugis ng ganito yung umano Eh, sa'yo. Parang sabi ko, naman hugis, paano niya nakita yun? Sasabihin niya, mamaya ilipat sa'yo Yes, yung of espiritu. course. Of Parang, course. basher ka? O sige, sa'yo, Oo. oo, oo ka lumipat na ka lang. dito. Dito naman, ako experience ko rin. Kasi, si Matu is yung kapatid ko. Si Matu kasi naranasan niya no, dahil gala din yan, na-possess din siya noon. As in, nagpunta siya ng Kalatagan ba yan? Sa Batangas. Kinukwento na lang niya na siya doon, hindi namin, wala kaming kaalam-alam, siya pala yung nagustuhan na ng taga-ibang mundo, na lumutang na pala ang katawan niyan. Hindi pa siya ganun ka-chubby. Hindi siya lulutang. Masisira masisira ang reputasyon ng nung
Sabi hindi niya mapalutang. Kami, isang linggo hindi pa nauwi. Kasi sanay kami si Matu, talagang ano yan. Wait lang. Kasi may Wait kaibigan lang. yan sa Walang Kalatagan. gagalaw. Ano yung nasa likod ni Grace? Di ba? Meron sa likod. Ayun o. Huy, Ayun o. Meron sa likod ni daw Grace. huwag ka mag-invento ha, mag-isa lang ako dito. Hindi. Ano ba yun? Mama Mary ba yun, Grace? Sa likod mo? Yata. Nakita ko rin eh. Di ba? Yung, O sabi ko yung sa'yo, meron sa likod si Grace eh. Nawala. Nawala. O game go. Ang kwento niya, siya ay nakursunadahan ng nuno ba? Mm. Parang ano, pinuno ng mga nuno. Mm. Okay? So may ranking ang mga nuno, may pinuno. Yeah. So anya, siya ay nagustuhan. Ngayon, sa panaginip niya, habang siya ay nagkukumbulsyon anya, kumbaga talagang isinasama na siya doon sa kaharian. So, syempre si Joy, parang hindi ako sasama, ganon-ganon. Mga ganong kwento na. Kasi talagang ilang araw raw siyang, bagsak. So, Anya, sabi ng mga matatanda roon, ang gawin ninyo, Anya, lahat ng kasuotan ni Matu, mapapanti bra, hubarin nyo lahat at ibaon ninyo. Mm. Yun yung nangyari. Dami kamay sa likod mo, maliit. Hey, baby, sit down. We're recording. So, so ayun ang ginawa. Ibinaon lahat ng suot ni Matu na yon. Parang kapalit ng na parang hindi na siya gambalain. Mm. Kung hindi raw talaga, malamang hindi na namin nakita si Matu. Kung walang nakuhang gagamot sa kanya. Wala kaming kaalam-alam na may ganun. Mula noon, nung nangyari yon, doon na nag-open yung third party niya. Yung third eye niya. Nung nakabalik na siya sa Cavite, may sinundan pa na event yon na mismo sa banyo sinusundan siya. Naalala ko yun, andito ay nasa Pilipinas na ng tatay ko. Bigla yan nag-collapse sa banyo. Nakahubo. Mm. Yung pala, nakikipag-battle na siya doon sa, sinundan siya. Oh. inaano Oo. na. So, Uy. mula noon, talagang na-open na. Ang sunod ng mga kwento noon, nakakakita na siya ng mga kung ano-anong nilalang. Spirito. Mm. Oo. Oo. Nung naandito na kami, nung pandemic, pinaka-recent, isipin mo yun, wala akong nakikita ha. Pero, nung sinabi niya na ate, may lumulutang na kabaong. Mama, naamoy ko talaga yung amoy ng naaamoy natin sa tahimik pagdadaan. Diyos ko po naman. Anong amoy nga yun, ay? Ilang-ilang ba yun? Ano ba? Ano, kalachuchi. Kalachuchi. Yung pala, yung mismong araw na yun, may nangyari pala na namatayan yung isang kapitbahay namin dito na sa Dubai. Kasi di ba naaalala nyo ang kwento ko before, nung during lockdown, sa Rashidiyah kami nakatira, which is villa yung type nung bahay doon. Unlike ngayon dito kasi matao na. Doon talaga parang village. As in, sobrang less yung population. Tapos malalaki yung area. Melon. Tapos, dahil nga lockdown, doon lang kami nagtatambay. Pero since si Matoy, ang daming alam sa Momo, hindi na tuloy kami inaabot doon ng over 12 or 1. Kasi nga, parang, pag anong oras, may naglalabasan na kung anong-anong dimension. Parang may time in, time out sila. Kasi yung mismong villa na yun, merong tree house. And yung silang Matu na yan, at saka yung mga kasama namin na nakakakita rin, sasabihin nila, oh, ate, nakasilip na, nakikita nyo? Kasi may batang naglalaro doon sa tree house. Ako Mm. lang talaga ang walang One time, ito si Matu, galing sa, siguro kung saan, sa Labuyan. Yung aming villa na yon, nakita niya may nakaupo na mama doon sa may treehouse, sa may baba, may mga upuan. So yung built ng katawan, parang sabi, siguro bisita to nung isa sa may-ari ng bahay dito. So di pasok siya, no? Hindi niya pinansin kasi medyo madilim sa area na yon. Tapos sabi niya, Kuya, may bisita ata kayo andun sa labas. Sinong bisita, niya? Ewan ko, hindi ko nilapitan. Basta mama siya na ganito ang suot, naka-stripe, ganyan, naka-shorts, ganyan. Tapos sabi, di sinilip nila, wala naman ah. Anong wala kuya? Andun no, nakaupo pa rin. Yung pala, nung malaman-laman namin, yung palang mama na yun na nakaupo doon is yung kapatid nung nagpapaupa na namatay. Kasi nung araw na yun, nalunod. Sa Cagayan Valley sila eh. Mangingisda yung kapatid nila. Kung ano yung suot nung nalunod, yun din yung suot nung nakita ni Mato. Kapatid namin yan, Anya. So, ibig sabihin, nagpapakita, di sa mga kapatid niya na nandito sa UAE. Siguro, nagpapaano na, hindi ko man lang kayo nakita bago yung huling sandali niya. Yung Wow. mga ganong eksena, ang dami ni Matu. Si Matu naman, sabi pa niya, yung bahay namin tinitinan dati, meron ding babaeng itim.
na minsan naglalaro siya, malimit, yung mapagbiro ba? Kasi yung aming bahay na yun, may parang may dalawang steps bago makaakyat. Nung minsan, narinig ko siya, sabi niya, kasi na ano siya, na nadulas siya sa hagdan. Dadalawang step, nadulas ka pa. Sabi ni Joy, nakakasakit ka na ha. Yung pala, sinasabihan niya yung babae na parang, hindi na maganda yung ginagawa mo. Hindi ka nakakita pinapansin. Kasi wag mo raw tititigan sa mata. Sabi ni Mato, kahit ako, alam kong may ganito ako na third eye. Ate, every time, natatakot pa rin ako. Kumbaga parang nasanay na lang siya. Pero kasi kapag ang energy nung espiritu na yun, mas malakas sa ano niya, talagang nagkakasakit siya. So, nung time na yun, parang biniru siya, parang tinapilok talaga siya. Nagkaroon ng semento paa niyan eh. For a week or 2 weeks, hindi niya pumapasok. Kasi nga, namilmaan siya ng bagsak. Kaya Grabe sinabi naman. niya doon sa babae, nakakasakit ka na. At yun din yung babae na yun na nakita ni Joy, doon sa bathtub sa loob ng malaking bahay, na nakaitim, na nasunog. Kasi bago pa kami dumating sa bahay na yun, sinasabi nila na may babaeng lang nakikita na parang may nasunog. Alam mo, ayoko ng bathtub. Dahil sa movie na, sino ba yun? Basta kasi, ewan ko, siguro dahil napanood ko yun na sa bathtub kasi siya namatay, tapos yung ganun. Basta ayoko ng Morbid, image ng bathtub tuloy, oo. morbid ano. Mm-mm. Yun na nga, sabi ni Joy, yung babae na yun is parang sinunog. So, pakalat-kalat yung kaluluwa niya dahil hindi matahimik, mga ganun. Yung mga bata na nagtatakbo, normal na lang, ano yan, parang ano na lang kay Matuyan, minimal ano na lang issue, sanay na siya. May kasamahan kami doon na Indiano. Tapos may girlfriend siya, Pilipina. Sa mga Indiano, normally, ina-arrange din sila, di ba? Yung marriage, arrange din. So ngayon, ang tagal nilang magjowa. Nung uuwi ng India si lalaki, may inarrange na palang babae. Ang nangyari, itinurn down siya nung lalaki. Kasi syempre, mahal niya yung Pilipina rito eh. So bumalik na ng India si lalaki. Mula nang nakabalik sa Dubai yung lalaki, alam niya kasi nila si Mato, may third eye na. Tapos, sabi nila, Ate Joy, tingnan mo nga yung kwarto namin, Anya. Kasi may nararamdaman kaming kakaiba eh. Sa kwarto ng pana na yun, pinagpapawisan siya ng malamig. Hindi siya, balisa siya ba? Mm. Nararamdaman niya talaga na inaano na siya ng babae. Mga ilang buwan ang nakalipas, kasi yung babae, yung girlfriend dito sa Dubai, lumapit na kay Mato. Ate, tingnan mo nga tong babae na to. Kung eto yung nakikita mo, Anya, na palakad-lakad dito. Mm. Di dala yung picture, dala yung mobile. Sabi ni Mato, eto, Mm. hindi pinakita kay Mato kung sino talaga doon. Parang inano na lang niya. Ate, oh, may nakita ka ba sa cellphone? Eto yung nakikita ko, Anya, na babae na pagala-gala dyan sa inyo. Mm. Kasi minsan sinasabihan niya sila na buksan yung bintana para may labasan. Mm. Nagsisindi pa sila ng insenso. As in, every time nagsisindi sila ng insenso. So, ayun na. Ate, yan yung ini-arrange ng magulang ni Basil sa kanya, na ni-reject niya. Nung ni-reject pala ni Basil, si Indianang babae, nagpakamatay. So, yun yung reason kung bakit bumabalik-balik siya. Dahil nga parang inireject mo ko, yung kaluluwa niya hindi matahimik. Mm. So, lalong nalaki tuloy ulo nung babae, parang, oh my goodness. So, siya pala talaga yung naghahanti kay Basil hanggang dito sa Dubai. Eto si Mato matindi. Mm. Dito rin, yung kaibigan ko, may kapatid siya, si Gerald. Diba parang may pamahiin sa atin na kapag walang Mm. ulo, Mm. Ikaw next. huwag kang yun. Mm. Nakita nila si Gerald, palabas na sana ng pinto. Biglang walang ulo. Mm. Ngayon, ginawa nila, pinabalik nila. Ate, huwag kang umuwi. Mm. So, hindi pumasok si Gerald. Nag-stay lang sa bahay. Okay. Siyempre, kahit ikaw naman sabihan eh, kahit wala ka sakit, magkakasakit ka. Sasama Mm. pakiramdam mo. Mm. Mm. O, ato lang, no? Tapos, di sinabihan nila kami. Ganyan. Baka may kakilala ka na, may ano masasabi rito na nakita nila wala ulo ka ang ate, ganyan. So, sinabihan ko si Mato. Sabi ko, Mato, yung kaibigan ko, may kapatid, Anya, nakita nila palabas ng pito, walang ulo. Mm. Ang ginawa, ito literal, nag-video call kami. Okay. Nasa, di kausap namin. Silang mga lahat ng nasa bahay, ka-video call namin. Tapos sabi ni Joy, oh, alin dyan ang walang uluan niya? Ito si ano. Tapos sabi ni Racy, ate,
Kasi yung kapatid namin walang ulo kanina palabas ng pinto. May nakikita ka bang something na itim or kaluluwa or ano? So, kahit sa video call, nakita niya, merong matanda sila, yung lola nila, na parang nagmamanya, na parang, Mm. paborito kasi yung si Ate Jerol, Mm. na parang, pag umuwi ka ng Pilipinas, puntahan mo. Kasi Mm. gusto-gusto ka niyang makita. Mm. Sabihin, kapag namimiss ka pala ng isang matanda, pwede kang bulungan na parang gusto ko siyang makita. Yung parang lagi ka raw nasa isip. May tendency na, alam mo yun, ewan ko kung ano explanation doon, pero yun nga sabi ni Matu, meron ba kayong matanda na may sakit or parang ano na nagambala kayo or nakagalitan nyo, nakaaway nyo? Mm. Wala naman anya. Ayun, nung tinawagan nila at kinamusta yung lola, okay naman. Kay Bulldog naman tayo. Dahil sa laki ng mata nun, si Bulldog matindi rin. Mm. Kasi nung minsan yan, umuwi ako ng Pilipinas, di ba? Nagdadrive ako papuntang Sangli Point. Sa loob kami, umikot kami. Dumalaw ako sa Cavite City. Sabi niya sa akin, siya ang nagdadrive pala, hindi pala ako, doon sa passenger. Sabi niya, ate, maraming nakatitig sa atin. Alam mo yun, literal na kumakaway na ganun. Puro mga soldier. Oh. Yung mga namatay sa ano, yes, yung mga, naka-uniform pa raw, sa Sangli Point. Oo, may mga dugo. Yung mga itsura talagang panis. Madami Alam mo, doon, Nay. dandami daw. As in, dandami. Si lolo namin. Papamulat pa lang yung third eye niya. Naihiraw talaga siya. Hindi niya kilala yung lolo namin na namatay. Sabi niya, pati boses. Pati boses kasi nagsalita eh. Parang, naihiraw talaga siya. Nakita niya, parang kilala ko kayo, Anya. Yun nga yung si Lolo Edong namin na unang namatay na ano, nagpakita rin sa kanya. Sa likod bahay. Pero paano nila na separate na, kunyari yung mga soldiers, paano nila separate na ito multo to, ito tao to? Kasi syempre pag may nakita kang ganyan, o ate merong na may gumaganyan sa atin. Paano, Ang kwento nila, kung ano yung nakita natin sa pelikula, siyang siya. so that's why, ibig sabihin may Oo. pinanggalingan yung mga nasa movie, I think. Oo, kung ano yung description, kung ano yung illustration na tipong half lang or lumulutang or transparent, totoo daw. Unusual human. Kumaga unusual na tayo, ganon. Oo. Oo, May yun. iba, kumbaga bukod sa taong totoong nakikita nila, may Oo. iba pa silang Mm. other side ng ano nila na Kumbaga nakikita sa. hindi normal, ganon. Oo. Di ba na sa inyo, sa bahay nyo, tuwing ihahatid ka namin? Takbo eh, no? Lagi, Takbo. lagi kaming nagtatakutan kasi yung pag-u-turn, pag-aano na kami, di ba pumapasok kami sa Eskinita? Yung Oo. bababa ka na dun sa may, yung bahay na, Sa ano, kanto. bahay na, ano ba tawag doon? Yung tumpok? Yung Oo. Oo. pinakadulong Oo. bahay na Tumbok. bababaan. Oo. Pag-ano namin doon, parang nakakakilabot. No? To think na hindi sa akin nang galing ang kwento, di ba? Wala kayong kaalam-alam. Kaya nga. Mm. Pero meron ka talaga mararamdamang parang kakaiba doon. Kasi nga, basta buti na lang talaga, lagi yan sabi ko, wag nyo akong paparamdaman ng ganyan. Kasi nga, oo, matapang ako. Ilaban nyo na ako sa gera, sige. At least kita ko Oo. kalabang ko. Mm. Kasi pag Tama. multo, hindi ko ma-explain eh. Parang, Iba? magparamdam, alam, talagang bubulagta na lang ako. Kasi parang, bahala na kayo. Hindi ko kaya. Hindi, sa utak ko pa lang. Mm. Nasikip na dibdib ko eh. Yung kwento na yan, sa kanto na yan, di ba sabi ko nga, isa naman yan sa reason kung ba't ako umalis ng Pilipinas. So, ngayon, nagbibilang ka naman yung paalis. Di ba nga? Isipin mo, ano ba buhay natin? Aalis ng mga alas 8, uuwi ng mga alas 3 ng madaling Umalis sa araw. Pilipinas, Maaga iniwan pa lang. yun. Sabi ko talaga sa sarili ko, bakit to ako? Dama yung ano ko, yung social life ko. Dahil dito. Si Matu matindi. Wala pang alam si Joy na nagpatiwakal yun. Nakita niya talaga at sinabihan pa siya, ate, kinausap talaga siya. Yung itsura ng batang yun, geto yun eh, kasi mag-ano siya, imunta sa kapilya, madaling araw yun, Mm. kasi sasamba siya, yung mga alas 4, ganyan. Duty niya yun eh, alas 12 pababa, yung momo. Tapos sabi niya, bigla na agad parang may nararamdaman siya na parang ibe. Mm. Naglalakad pa lang siya, parang sabi ko, namataan niya, parang si Ining Anya yun. Kasi yun ang pangalan. Si Ining yun ah. Kasi built, tapos mababa lang siya. Naka-t-shirt. Pero paraan niyang may madumi at suot, ganun. Tapos, syempre, yung sa malayo pa,
bakit gising ang batang ito, naglalakad ng alanganing oras? Abaan niya, nung medyo papalapit na at nanayo ang balahibo niya at lumaki ang ulo niya, may naramdaman na siyang kakaiba na parang may mga dugo na sa mukha. Tapos nung papalapit na, sabi pa, ate, hala, takbo daw talaga siya. As in, takbo. O di eto na. Ano kinaumagahan, pumutok na ang balita na may nangyaring ganon. Sabi ni Mato, pumunta siya doon sa tindahan. Yung tindahan, yung may-ari kasi doon, siya Mm. yung kumuha nung bata, mula doon sa pinagsabitan niya. Siya yung nagtanggal. So kinausap niya, Kuya Lito, Anya, si ining na yan. Nung bang kinuha mo, ganito yung suot, ganito itsura, tapos yung tuhod, ganyan-ganyan. Ay, oo, Anya. Sabi naman, nalintik kang kuya, nagpakita sa akin kaninang madaling araw. Sa totoo lang na, itong mga ganito, dinadaysek ko rin yung sarili ko eh. Bakit hindi ko magawa na isipin man lang na, ano lang to, parang sa utak lang to, mind over matter. Mm. Parang sabi ko sa isang alter ego ko, lintik ka kahit anong motivation gawin mo sa akin, hindi ko matatanggap na makakita. Ever. Ever. Hindi ko talaga kaya, Nay. Kumbaga parang non-negotiable sa akin ang ibang dimensyon. Tama. Okay ako sa mga nakikita ko na totoong buhay. Pero pag Mm. ibang at alam ko namatay ka na at nagpakita ka sa akin, hindi ko talaga kaya. Kaya Ako nga, din. dumating na sa time rin nun, overthinking na rin ako. Kapag pupunta ako ng Lamay, hindi ako titingin sa Kabaong, sa Ataol. Kasi nga, nag-i-stay siya sa utak ko kung ano yung naiisip ko. Mm. Kaya parang, Kaya nga nauso yung yung pagpag dahil sa mga ganyan. oo. Kasi O, eto na kailangan naman si, malimutan mo kumbaga yung Okay, okay. Tama, tama. yes, eto si parang Mato. mabaling yung ibang attention mo dun Correct. sa bagong nahin. Kasi sabi, parang pag ganun daw, meron daw na yung Maglilinger eh. May maiiwan. sumasama. Oo, Mm. yun, pag Sa'yo yung sumasama. oh, So, kaya nagreklamo na yung 7-Eleven, naiiwan lagi sa kanila. ang dami na. Eto pa, speaking, di ba dito, saan kami magpapagpag? Wala namang 7-Eleven Mm. dito. Yung kaibigan ko rito, namatay ang tatay. Mm. Ngayon, di virtual burial. Oh. So, naglalamay sa Pampanga, si Isabel dito, naka-monitor doon sa burol. Ngayon, so punta kami sa bahay ni Isabel. Mm. Kumbaga, parang virtual lamay. Etong si Joy, di nakaupo, wala naman siyang alam sa istorya ng Basta Mm. alam lang ni Joy, patay tatay ni Isabel. Hindi kwento kami, kwento. Maya-maya, bumungad si Matuna, Uy, sabihan mo yung bata, gusto niyang sumilip sa lolo niya. Mm. Hindi namin inintindi. Kasi nagkukwento kami ni Hindi maya-maya uli. Nagkukwento na si Joy, tignan mo yung bata, Ganyan pa. Gusto niya sigurong sumilip sa lolo niya, ganyan anya. Mm. Tapos maya-maya sabi ko, ano bang nasilip? Wala namang bata. Anong walang bata? Ayan, Teo, naka-jersey na na Dun sa shorts. monitor, niya nakikita. Ay, ang tindi na, monitor. Hindi actual. Online, oo. Online din ang ni Mato. Ako din, Grabe, nag-record high-tech din, ka. no? Geto, ang nakakaloko nga, walang alam si Mato sa history. O sige, geto na. Sabi ni Oh my Isabel, gosh. Hoy, ganda. Kasi ganda tawag niya. Hoy, ganda. Ano sinasabi mo? May bata? Wala namang bata. Ayan nagtutuping kayad. Sinisilip ang lolo niya. Sabihin mo doon sa nanay, iangat at para makita. Para makita. Oo. Sabi, wala nga bata. Tapos, kinutuban si Isabel. Sabi niya, saglit nga, Joy. Sabi niya, ganda, halika nga. Inano yung album. Yung nakikita mo bang bata, eto yung suot. So sabi ni Joy, ayan, yung batang yan. Siya mismo ang suot. Sabi, yan, siya niya. Tapos sabi ni Isabel, sabi ko, Mato, yung batang yan, anak ni Check, na 3 taon nang nakakaraan na namatay. Mm. Anya, ano? Paano? Pagala-gala doon sa bangka, sa Ataol? Ay, nako, sabi ko, Mato, ang tindi mo. Ibig sabihin siguro, yung bata, nakita niya, lolo niya, na sinusundo na niya, pinupuntahan niya. Mamasyal din, titingnan niya. Oo. So, ikinuwento ni Isabel doon sa mga kapatid, nanakot pa doon tuloy sa Pampanga. Oy, Anya, si Tutoy, umiikot dyan, Andyan. gusto lolo niya. Natakot yung mga tao. Oo nga. Ay, nako, hindi mo talaga gugustuhin kasama si Mato sa bahay. Ang dami niya nakikita. Oo, no? Oo, Pero Mahirap. Nay.
siya every time lagi niyang sinasabi or tinatago na lang muna? Da, dumating pa sa point na minsan, pag halimbawa maglilipat kami, titingin kami ng bahay, sasabihin na lang niya, ate, wag dito. Kasi may nakatira or ano. Oo, may Okay, nakikita at na least Oo. siya. okay May yun. nakikita siya. Mm-mm. Oo. Advantage yun sa ganun. Oo. Pero pag wag lang yung parang Yeah. lagi. Hindi, sabi naman ni Matu, sabi niya, ate, mula nung nagkaroon ako nito, sa palagay mo ba, hindi ako nilalagnat? Yun ang kwento niya eh. Noon dati, every time na nakaka-encounter siya, as in nagkakasakit siya. Mm. And then Mabigat eventually, para sa kanya parang, yun, no? dahil nga siguro, paulit-ulit, ilang beses na rin, parang nilalakasan na lang niya ang loob niya. Hanggang naging immune na siya. Pero Oo. may mga instances pa rin na akala niya, kaya niyang i-contain. Minsan yung mga nakikita niyang espiritu, matindi talaga. Yung di ba may tinatawag tayo, malakas siya. May malakas. Oo, matindi espiritu niya. Ganon. Meron pang, sabi niya minsan, nung bago-bago pa lang siya sa Dubai, may kaibigan niya na naglo-long drive sila mula Abu Dhabi. Sabi niya nung minsan dumaan sila sa desyerto, ate, alam mo ba ang desyerto? Ang daming kaluluwa na nagaganunan sa windshield nila. Yung kumakaway na parang Oo, ang ano. dami nang nakabaon sa desyerto. Talaga. Grabe. Iba-ibang itsura, iba-ibang lahi. Ganun katindi. Eto pa minsan, galing silang Abu Dhabi. Sabi niya, doon sa kaibigan niya, nagdadrive ano, sis, kumaliwa ka ng bahagya. Lumipat ka ng lane. Kasi sanay na yung mga yung kay Joy eh. Hindi na tinanong kung bakit. Dilipat siya. Tapos sinabi ni Joy, o ayan, diyan ka lang. Stay ka lang diyan. Di drive, drive. Maya-maya konti, nakita niya oh, may nagbanggaan nasa sakyan, yung nasa unahan nila. Kasi nasense pala ni Matu na kung hindi sila uurong, sila madadali Damay. nung nagmamadali na sasakyan. Mm. Hmm. Ang nasa tuloy, yung nasa unahan nila. Eh. Mm. Minsan pa raw talaga as in nakasampay na sa windshield nila. Humihingi ng ano, sa klolo, yung ganyan mga duguan. Mm. Kayo, ng mga manonood Mm. namin, mga tagapakinig namin, I'm sure may mga experiences din kayo. Kumbaga, pag ako nararanasan ko yan, minsan may nararamdaman ako, ramdam lang, slight. Mm. Iniisip ko na lang, may Panginoon na lahat ng ito ay Mm. mga nawawalang, naliligaw na kaluluwa na hanggang ngayon hindi matahimik. Mm. Eh, basta ako, intact ako. Kahit ano mangyari, sige, pipikit na lang ako, mananalangin na lang ako. Yun na lang ang alam kong gawin. Kasi Actually. hindi ko Yes. kaya yung Tama. energy na yun eh. Di ba? Hmm. Parang, kasi ang una mong hahanapin is kapayapaan ng utak mo, kapanatagan. So, magpe-pray ka. Ipikit ang mata, at tapos mag-pray ka. Bahala na si God sa paligid mo. Mm. Basta ang yun, as in, yan, matik yan. Pag ako nakaramdam, mapipikit na ako niyan. Ayokong i-entertain. Kasi nga, hindi ko kaya. Yeah. Yun. Di ba sabi nga nila, yun na mga kaluluwa na hindi matahimik. Pero, di ba sa Biblia, hindi naman binabanggit yan. So, may Hindi. mga interpretasyon niya na gawain pa rin niya ng, ng masama. Ng Yes. mga, Oo di ba, naman. kalikutan. Totoo. Oo. Kung ano mang reason nila, kung ano mang intention nila, sa akin, I'm not buying it. Pero hindi naman ako para mag-judge kasi nga, may mga tao sa paligid ko talaga na na-experience. Mm. Mm. In fact, hanga ako sa kanila dahil natatatagan nila at sobrang ang tatapang nila. Kasi kung ako matapang, pagdating talaga sa multo, ayoko talaga eh. Hindi mo talaga ako maaasahan yan. Mm. Mauna akong tatakbo. As in. Naranasan ko talaga noon, tawan-tawa sila Marvin. Mm. Mula doon sa kanto dai, ang Mm. tinakbo ko hanggang doon sa labas ng shed. Dambilis eh. Na-imagine kita. Oo, Dai, sobrang takot. Basta magdasal na lang. Maraming mga nangyayari talagang kakaiba sa paligid, 'di ba? Or Oo. sa mga saan-saan lugar. Hindi mo naman maitatanggi yun na meron talaga eh. Kasi nga, ang dami rin nating mga kaibigan at kakilala na nakaranas ng ganun, na Oo. naposes, na yung mga duwende. Ilang beses ko na rin narinig yan. Ah, Mm. Lalo yung sa mga lugar na mapuno, tapos may tinanggal na nuno. Ano ba yan, Yes, so yung, ano nun sa di ba puso. mahili, oo, yung lupa na may umbok, tapos Nung pinakailaman mo anya, yung ginalaw pala may mo na nanigraba na mga nagambala sila. orb.
Alam mo, Oo, yan ang uso kasi nung bata tayo, yung mga oo, lolo, mga kasi yung kwento. mga duwende. Kasi nung bata tayo, alam ko, maraming movies na ang theme ay lagi duwende, Ganon. parang Eh, yung extra, si yung Pardina. ganun. Oo, yung mga ganun. Kaya uso sa mga kabataan before yung mga ganyan. Tsaka nasa labas tayo lagi before eh. Alam mo At yun, saka, wala tayong mobile. At malimit, walang kuryente noon. Parang ang pastime natin is magkwentuhan sa mga magtakutan. lolo-lola. Hindi, tsaka, Oo. tandaan mo Takutan, yun, oo. meron lang may bahay lang ng langgam, nuno na. Oo. Nuno na Oo. agad. May kwento na agad. Yes, oo. Di ba Ganun. kahit sa mga pansyon-pansyon, sa mga sementeryo, di ba may mga Mm-mm. ganyan na pag nandun kayo, magkukwentuhan kayo ng mga Wow! nakakot, ganun. Hindi, yun naman talaga gawain natin sa gabi, no? Lalo talaga pag brownout. Naalala ko yung mga pinsang ko noon. Lagi may kwento ng mumu. Lalo pag Oo. brownout. Yeah. Oo. O kaya, di ba, kasi di ba umuulan. Matik yan, magba-brown out kasi yung kuryente. Masisira Yeah. ang poste. O dahil maaga pa, kakatapos nyo lang ng hapunan, mag-uumpukan na kami dyan. Ang ano lang nun is, perok-perok tawag namin dun eh. Yeah, yeah, oo. Ay, perok-perok. Tapos, ayun na, pagandahan na ng kwento ng Momo yung mga pita namin. Lintik na. Tapos yung paglapit ng November 1, di ba, uso ngayon sa mga magandang gabi bayan na yung Oo. Luni de horror Castro. stories. Mm. Siyempre, Parang, manonood kayo sama-sama, ganyan. Tapos magtatakutan kayo. oo, Right. anyway. Parte ng kabataan rin talaga. Hindi ko gugustuhin talaga na magkaroon ng third eye. Buti na lang, wala ako niyan. Kasi, sa isip at sa puso ko, parang hindi ako ready na tanggapin or i-welcome yung mga ganyang isipin. Kasi Mm-mm. hindi talaga kaya ng utak ko, hindi ko kakayanin. Kumbaga parang kung wala ka na sa mundo, magpahinga ka na. So sa amin, ng mga nakaranas ng mga ganyan, sa mga kaibigan natin, sa mga kapatid natin, lagi lang manalangin tayo. Kumbaga, yun lang naman talaga yung magagawa natin eh. Mm. Ipagdasal natin yung mga tao na wala na sa mundo na to. Yung sa palagi natin hindi sila matahimik, ipagdasal natin ang kanilang mga kaluluwa na manahimik. Yeah? At tayo na nabubuhay pa, damdamin nyo na buhay kayo. Huwag naman yung tipong nabubuhay ka, feeling mo patay ka na. What I Mm. mean is, wala ka nang ginagawang bago, parang kung ano na lang ang dumating, na parang feeling mo, iniintay mo na lang na matapos ka. Yung mga wala ng pag-asa sa buhay, nawawala ng pag-asa. Iniintay na lang na mamamatay na ako o kaya ano. Hindi, matanda na ako. Hindi. Habang nabubuhay ka, totoo yun, habang na araw-araw na nagigising ka, ibig sabihin, may mission ka pa. Yun naman yun eh. So tayo na mga nabubuhay pa, isipin ninyo, yung mga taong nakaratay, yung mga may karamdaman, yung mga nakikipaglaban sa cancer, yung mga taong kagaya nila, sila yung mga taong inggit na inggit sa atin, na malakas, na nabubuhay pa, samantalang tayo na malalakas, iniisip na agad natin na tapusin yung buhay natin at magwakas na kasi napapagod ka ng mabuhay. Kung iisipin mo, ang daming reason para maging grateful at ikaw ay humihinga pa. Yung mga kaluluwa na lumalagpas ng dimensyon, ibig sabihin, hindi pa sila masaya at hindi pa natapos yung mission nila. Hindi sila nakapagpaalam ng maayos. Kaya nga, minsan, kahit ano, matuto tayong magsabi ng nararamdaman natin. Yung mga mahal natin sa buhay, sabihin natin sila ng ano nararamdaman natin, mahal kita, I appreciate you, maging ugali mo na mahal kita papa, mahal kita nanay, kapatid ko, ganyan, kahit sira ulo mo, mahal kita. Matututo na tayo na ugaliin talaga na magsabi ng compliment at saka iparamdam yung nararamdaman natin. Kasi baka isang araw, akala natin buhay pa tayo, wala na pala. Isa na lang pala tayong alaala. And so, with that, we say thank you for listening and watching. We will see you again next time for our anniversary episode of Lilac Lounge, the podcast. We'll say good night and God bless us all. Good night. Bye.